Nagsimula ang kwento nang harapin ng Silverwing Party ang isang napakalakas na dragon. Pero kahit pagsamasamahin pa ang lakas nila, ay tila wala pa rin silang laban sa halimaw. Sa isang iglap, winasiwas ng dragon ang buntot nito, kaya napilitan ang grupo na tumalon para makaiwas sa nakamamatay na atake. Gumanti sila gamit ang pinakamalalakas nilang skill, pero tila walang epekto ang kanilang mga sandata sa makapal na balat ng dragon. Habang nag-iipon ng enerhiya ang dragon para sa isang malakas na pag-atake, mabilis na gumawa ng barrier ang mage ng grupo. Gayunpaman, ay tila hindi pa rin naging sapat ang kanilang barrier, at madali lang itong nawasak ng dragon. Sa ilang sandali, doon sumugod si Dennis, ang cook ng party, at ginamit ang sarili niyang katawan para protektahan ang mage mula sa apoy ng dragon. Nadapuan ng apoy ang braso ng mage, kaya agad gumawa si Dennis ng magic potion at pinayuhan siyang huwag mawala ng focus. Dahil dito, gumaan ang loob ng vice captain na si Katie dahil alam niyang laging maaasahan si Dennis. Pero iba ang reaksyon ng party leader nila na si Vigo. Imbes na ma-impress, halatang naiirite siya. Ibinuhos ni Vigo ang galit niya sa isang napakalakas na atake at direktang tinamaan ang mata ng dragon. Napaatras ang halimaw sa sakit at tuluyang nagwala. Sa sobrang galit nito, inatake nito ang lahat na para bang wala na siyang control. Subalit sa kabila ng kaguluhan, ay tila nakaligtas pa rin ang grupo. Sumigaw si Vigo at sinabing manatiling matatag ang lahat dahil sila raw ang pinakamalakas na party sa mundo. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Silverwing Meeting Hall. Dito'y nasa paligid ng mesa ang lahat, maliban kay Katie. Tinanong ni Dennis kung bakit sila ipinatawag ni Vigo. Pero bigla na lang siyang sinisi ni Vigo sa kabiguan ng kanilang quest. Ayon kay Vigo, kung hindi raw ginamit ni Dennis ang skill na Dread Voice, hindi raw tatakas ang dragon at matatalo sana nila ito. Kalmadong ipinaalala ni Dennis na si Vigo mismo ang nag-utos sa kanya na gamitin ang skill na iyon. Pero tumanggi si Vigo na akuin ang responsibilidad at patuloy niyang sinisi si Dennis. Naalala ni Dennis ang tunay na nangyari. Layunin nilang patayin ang dragon para makuha ang bihirang materyales nito. Pero nang mag-berserk ang dragon, halos lahat ay sugatan na at siguradong matatalo na sila. Doon iniutos ni Vigo kay Dennis na gamitin ang Dread Voice, isang intimidation skill. Sinunod ni Dennis ang utos at napaatras ang dragon. Bagamat bigo ang quest, ay nailigtas pa rin nito ang buhay ng buong party. Noon, inakala ni Dennis na tama ang naging desisyon ni Vigo. Pero ngayon, nakita niya ang tunay nitong ugali at tila hindi pala iyon mabuti. Dito'y biglang itinanggi ni Vigo ang lahat. Mas lalo pa niyang pinalala ang paratang, sinabi niyang baka raw espiya si Dennis na ipinadala ng kalaban para sirain ang reputasyon ng Silverwing. Dito'y inutusan niya si Dennis na umalis. At kahit isa, walang tumayo para ipagtanggol si Dennis dahil takot silang lahat kay Vigo. Pagkatapos noon, nagbigay si Vigo ng isang malupit na talumpati. Sinabi niyang hindi raw kailanman naging karapat-dapat si Dennis sa kanilang elite party. Isa lang daw siyang cook, samantalang ang Silverwing ay para lamang sa mga swordsman, priest, at magicians. Kahit pareho pa raw silang level 99, wala raw lugar ang isang mababang cook sa hanay ng mga tunay na mandirigma. Doon na napagtanto ni Dennis na wala ng dahilan para manatili pa dito. Tahimik niyang sinabi sa kanila na gawin na lang ang gusto nila. Matapos iyon, lumabas si Dennis sa silid at iniwanan na niya ang kanyang grupo. Ilang sandali pa, naglalakad na siya sa mataong kalsada ng kabisera, iniisip na kailangan na rin niyang magpaalam sa lugar na ito. Subalit sa sandaling iyon, ay biglang may batang babae ang nabangga niya. Nabitawan nito ang lobo, at unti-unti itong lumutang pataas. Pero buti na lang ay mabilis na inabot ni Dennis ang lobo, at ibinalik ito sa kanya. Sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Vigo ang pag-alis ni Dennis. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanya, at handa na niyang isakatuparan ang tunay niyang plano. Habang papalabas na ng lungsod si Dennis, biglang lumitaw si Katie at sinubukang pigilan siya. Kahit hindi kinilala ng iba ang halaga ni Dennis sa party, alam ni Katie ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na simula nang sumali si Dennis, naging mas ligtas at mas matagumpay ang pagpasok nila sa mga mapanganib na dungeon. At dahil doon, tinawag silang pinakamalakas na party sa mundo. Alam ni Katie na hindi ito napapansin ng iba, pero alam niya kung gaano kahalaga si Dennis sa likod ng lahat ng tagumpay nila. Kaya naman desperado niyang hiniling na bumalik ito. Nang hindi pa rin magbago ang isip ni Dennis, ay nagsambit si Katie ng huling pakiusap, na magluto man lang daw siya ng huling hapunan, o maghanda ng ilang baon para sa kanila. Hindi makapaniwala si Dennis na iyon pa rin ang iniisip niya. Kaya naging seryoso si Katie at tinanong kung tuluyan na ba talaga siyang aalis. Nanatiling tahimik si Dennis.
Kaya tinanong siya ni Katie kung ano na ang gagawin niya sa buhay. Doon niya sinabi ang desisyon niya na ipagpapatuloy niya ang pagluluto dahil iyon ang trabaho niya. At higit sa lahat, balak niyang magbukas ng sarili niyang restaurant. Subalit tila ayaw pa ring pumayag ni Katie. Sinubukan niya ulit siyang pigilan, sinasabing siya ang unang nakakita kay Dennis at sa kanya raw ito nabibilang. Nagpasalamat si Dennis dahil siya ang nag-imbite sa kanya sa Silver Wing at naalala niya kung gaano sila nagkasundo noon. At doon niya napagtantong baka iyon ang dahilan kung bakit siya pinalayas ni Vigo dahil may gusto ito kay Katie. Humingi ng paumanhin si Dennis at tuluyang naglakad palayo. Dahil doon, ang buhay niya bilang cook ay ngayon palang magsisimula. Ilang oras ang lumipas, nakarating si Dennis sa isang bagong lungsod upang mamili ng mga kakailanganin para sa kanyang restaurant. Sa isang tindahan, may nakita siyang kahangahangang kahon na kayang magpalamig ng kahit ano kahit walang yelo. Ipinaliwanag ng tindero na isa itong icebox at mahalaga raw ito sa bawat restaurant. Natuwa si Dennis at muntik na itong bilhin. Pero naalala niya ang nabasa niya sa paborito niyang libro kung paano magsimula ng restaurant. Ayon doon, iwasan ang hindi kailangang gastos at panatilihing mababa ang puhunan. Kaya nagpasya siyang huwag bilhin ang icebox dahil kaya naman niyang gumamit ng ice magic. Sinunod niya ang mga payo ng libro. Bumili siya ng abandonadong property at nakipag-usap sa mga supplier para sa raw materials at binili ang mga kailangang gamit sa kusina. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, napangiti siya. Masaya siya dahil unti-unti na niyang naaabot ang kanyang pangarap. Ang susunod na payo ng libro, huwag gawin ang lahat mag-isa dahil hindi niya kayang pagsilbihan ang lahat ng customer. Kaya nagpasya siyang kumuha ng helper. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang malaking kumpol ng tao at may isang slave trader na nagbebenta ng batang babae. Ayon sa trader, ang bata ay dating anak ng isang noble family. Natalo raw ang kanyang mga magulang sa isang political power struggle at ipinatapon siya kaya siya napunta roon. Hindi makapaniwala ang mga tao na isa talaga siyang maharlika dahil hindi siya mukhang elegante. Pero napansin nila, cute ang bata, at siguradong magiging maganda ito paglaki. Dito'y tahimik na pinagmamasdan ni Dennis ang eksena. At sa puso niya, iisa lang ang nasa isip niya na sana'y may magawa siya upang matulungan ang batang iyon. Subalit nang tumingin siya sa walang buhay na mga mata ng batang babae, ay bigla niyang naalala ang sarili niyang pagkabata. Maya-maya ay nagsimula na ang bidding at 300,000 ang panimulang presyo. Subalit unti-unti itong tumataas hanggang umabot ito sa 800,000. Dito'y nagtaas ng offer si Dennis hanggang 1,000,000 kaya inakala niyang siya na ang panalo. Ngunit biglang sumingit ang tindero na nakausap niya kanina na tila 1,500,000 ang offer nito. Sinabi pa nitong cute raw ang bata at iuuwi raw niya ito upang alagaan. Napansin ni Dennis na kainahinala ang itsura ng lalaki, ngunit pinigilan niyang manghusga sa panlabas na anyo. Subalit biglang nagbulungan ang mga tao na kilala raw ang lalaking iyon bilang isang manyak at siguradong magiging miserable ang bata kapag siya ang nakabili. Doon ay napagtanto ni Dennis na hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon kaya muli siyang nagtaas ng offer. Nagpatuloy ang bidding war hanggang sa tuluyang lumagpas sa 5,000,000. At sa huli, si Dennis ang nanalo. Dinala niya ang bata sa bago niyang restaurant. Ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib dahil halos lahat ng ipon niya ay naubos. Upang tulungan ang bata na magsimula muli, dinala niya ito sa isang tindahan, binilhan ng bagong damit at pinapaglinis. Habang pauwi sila, ay napansin niyang mabagal maglakad ang bata, kaya binalaan niya ito na baka mawala siya kapag hindi siya lalapit. Ngunit hindi nagtagal, ang babala ni Dennis ay naging totoo dahil tila nawala ang bata sa gitna ng maraming tao. Dito'y hindi niya makita si Dennis at natatakot siya sa mga taong nasa paligid niya. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw si Dennis sa harapan niya, subalit hindi siya nagulat. Sa halip, humingi siya ng paumanhin dahil masyado raw siyang mabilis maglakad. Pagdating nila sa restaurant, tinanong niya ang pangalan ng bata, ngunit sinabi nitong tawagin na lamang siyang Alipin. Dito'y nagulat si Dennis at tinanong kung wala ba talaga siyang tunay na pangalan. Saglit na natahimik ang bata bago niya sabihin, tawagin na lamang daw siyang Hakari. Dito'y tinanong ni Hakari kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit sinabi ni Dennis na wala siyang kailangang gawin kahit ano at maaari siyang tumira sa itaas na palapag ng restaurant. Dito'y laking gulat ni 8 sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang kumalam ang kanyang tiyan. Ngumiti si Dennis at agad na nagsimulang magluto at isang napakasarap na putahe ang kanyang inihanda. Nang matapos ang pagkain, ay sabay silang umupo upang pagsuluhan ito. Sa unang subaw pa lamang, ay hindi na napigilan ni 8 ang pagluha.
Hindi alam ni Dennis ang mga pinagdaanan ng bata, at hindi rin niya ito tatanungin, hanggat hindi ito handang magkwento. Habang kumakain, ay bigla itong nabilaukan, kaya agad siyang tinulungan ni Dennis. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Alir si Dennis sa pag-aayos ng restaurant, at siya rin ang naglilinis ng lugar. Dahil dito, ay labis na natuwa si Dennis. Nang matapos ang lahat, pinangalanan niya ang lugar na, The Adventurers Restaurant. Sinabi ni Dennis kay Alir na siya ang magiging mukha ng restaurant, at sinimulan niya itong sanayin sa customer service. Kumpiyansa si Dennis, at handa na raw siya sa kahit anong customer. Plano niyang gawing sabik ang lahat sa kanyang luto, at araw-araw, 3 beses kakain ang mga tao sa kanyang restaurant. Umaasa rin siyang kikita siya ng malaki, dahil sa totoo lang, wala na siyang pera matapos niyang gastusan ang lahat. Habang siya'y nag-iisip, ay biglang bumukas ang pinto, at dumating na ang unang customer. Ngunit laking gulat nila, dahil ang pumasok, ay tila isang taong nakasuot ng buong armor. Kung na-enjoy mo ang ating video, ay i-click mo na ang like at subscribe. Maraming salamat, arigatou gozaimasu.